Alright. Thank you for... Ano po ito? Sa Bicol po yan, yung ban po ng Bicol yan kasi nakamags po, iba po yung sa akin dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya hindi po, sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po, o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. 4 po yung binili kong ban para maging ganito. Alright. Ang hirap mga kababayan talaga, sundan ng script. Ano ho? Anong masasabi mo dyan, Senator Jaime? Hindi tayo araw-araw pinapapasok ngayon. Pero hindi naman 2 days. Madriaga, sinungaling ka! Madriaga. Sinungaling ka daw, Madriaga! Grabe mga kababayan, eto na si Senator Jaime bumanat na naman. At ang matagal niya nang hinahanap na cellphone, ito na kaya ang magpapatunay. Ha? Ito na kaya ang magpapatunay ng lahat ng mga ebidensya na matagal na nating hinahanap. Sapagkat ngayon mga kababayan, may breaking news. Korte Suprema. Ha? Naku po, si BBM hindi na makakatakas. Pinapag hair follicle drug test na. Malalaman na natin ang matagal-tagal na nating hinahanap na kalusugan ni Marcos Jr. yung kanyang jumping jack na yan. Jack na yan. Hawak ko ang script, 'di ba? Hindi na po hindi na bit. Hawak ko ang script. Dito na ngayon magkakaalaman mga kababayan. Sapagkat si BBM ay wala na pong takas. Mukhang ito na ang ating pinakaiintay. Ngayon kabayan, ang aantayin mo na lang ay maghintay ka sa buong detalye ng balitang ito. Ano ba ang cellphone na ito na pinapakita ng Senator Jaime na matagal niya nang hinahanap? Ano ang nilalaman nito? Kung gusto nyo pong malaman mga kababayan at malaman ang katotohanan tungkol dito kay Madriaga, tumutok po kayo sa buong bidyong ito at mag-i-invite muna tayo bago natin ituloy-tuloy ang detalye. Sa mga yun pa lang nakabisita sa aking channel, paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin ng inyong mga marapatin. Maraming salamat sa inyong kaibigan, wala pong bayad yan. Sa mga gusto naman po magsuporta, kunting pakapi, andyan po yung join button sa baba. Pindutin nyo po yung join button. Maraming salamat sa inyo kabayan. Tuloy na po tayo. Eto na. Ano ba itong cellphone na ipinapakita ni Senator Jaime, mga kababayan? At ano nga po ba ang bago ngayong development na ang Korte Suprema ay mukhang naglabas na or maglalabas na mga kababayan upang si Marcos Jr. ay ilabas naman niya ang kanyang kalusugan, no? Bueno, bago natin tunguhin yan, panoorin po muna natin tong video na ito para sa karagdagan lang nating mga mapapanood. Ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. December, di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming, yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila, tapos yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, ito naman siya yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. So ito na naman tayo. Mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Ang nangyari
Yun pala yun mga kababayan, marami na pala, matagal na pala, may babala na pala itong si BBM kay BP Inday Sara. Nagpaparamdam na pala ito noon mga kababayan. At ito na siguro mga resulta ngayon. Naglabasan na ito mga kasinungalingan, panoorin natin. Ram, I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Tio. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Tio. I wish you good health. Alam nyo mga kababayan, sabi nga dito ni Tio Moreno, so ibig sabihin, ano rin ako, bagman din ako ni BP Inday Sara. Kasi nga, ayan o, binati rin siya. Eh, paano naman ako? Nakikita nyo yun mga kababayan? Yun yung maliit na yun sa taas o. Tingnan nyo. Yung maliit na yun, ayan o, yun o. May binabati po si BP Inday Sara dyan. At nandyan ako sa tabi niya. So, ibig sabihin, bagman din ako ni BP Inday Sara. Hindi lang ako binati, oh. Diyan ako katabi mismo, oh. Nasa likod ako ni BP Inday. At cellphone ko yung hawak ni BP Inday dyan, mga kababayan, oh. Cellphone ko. Oh, tingnan nyo yung video na yan. Hindi ko alam kung na-upload ko yan sa aking channel, eh. O sa Facebook, hindi ko alam. Basta, nasa akin yan, nakasave yan. Oh. Oh. Mukhang wala nga ganitong papakita si Madriaga, eh. Pero sasabihin niya, bagman siya. Kaya, tama lang ang sinasabi ni Senator Aimee na sinungaling ka, Madriaga. O, nakikita niyo mga kababayan, ha? Ito pa sa taas, o. Tatabi ko rin sa Tatay Digong. Kami lang dalawa, nag-uusap dyan. Although may mga tao sa likod na naglumalakad-lakad, pero kami lang ni Tatay Digong, magkatabi kami ito. Ito, yung nakikita niyo sa kabila naman. Yun, sa kabila doon. Tingnan niyo. Diba? Mabasta si Marcos. Dali. Ang kalusugan ni Marcos. Sandali mga kawaii, ito kalusugan ni Marcos, oh. Parang ano. Talagang manangasana, oh. Umaga, tuwing umaga. Oh. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Oh. Tuwing umaga. Mag-exercise. Mana nga sa tatay din, ano, may pinagmanahan pala talaga itong si ano. At tandaan ninyo, yung 1986, ito na rin yung panahon kung kailan siya napatalsik, di ba? Oh. Ngayon naman 2026, ganyan din ang kanyang ginagawa itong junior naman. Ito na rin kaya ang panahon para mapatalsik na siya? Hindi natin alam ha, mga kababayan, kasi naglalabasan lang po yan, no? Ito na rin kaya ang panahon. 1986, 2026, di ba? Parehas may 6 sa dulo, no? Tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi ito mga kababayan, eto na po. Sabi nga dito ni nang nag-comment dyan, how about the hair follicle drug test? Eto na. Eto na po mga kababayan ang hair follicle drug test. Laman kaya ito ng pasabog ni Senator Aimee? Eto. Tingnan po muna natin ito. Sabi dito, wala na, game over na. Si BBM dito ipa fingerprint identification na rin at DNA analysis. Breaking news, Supreme Court urged to compel President Marcos Jr. to take drug test, release health records in landmark transparency petition. Paktay ka diha mga kababayan, mayroon na palang petisyon para ilabas mo Marcos Jr. ang iyong health status. At ito nga po ang detalye nito mga kababayan. Sabi nga dito, no, breaking news, UPI sa Supreme Court, utusan si Marcos Jr. magpa-drug test. Isang urgent petition ang inihain sa Korte Suprema laban kay Marcos Jr. kung saan hiniling na obligahin siyang sumailalim sa hair follicle drug test at ilabas sa publiko ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Mukhang narinig tayo mga kababayan ng UPI, ano ho? Kasi nung nakaraang lang natin, talakayan dito, reaction, di ba sinabi na natin ito na tayo, mayroong nag-comment doon sa live ni Attorney Trixie Cruz Angeles, di ba? Na patungkol nga dito sa health condition ni Marcos Jr. at kanyang pagpapa-hair follicle drug test at itong medical certificate niya na hindi pa po pwedeng ang Korte Suprema ay gumawa ng motu proprio. Sabi ni Atty. Trixie, hindi po pwede hanggat walang nagsasampa ng kaso. Tayo, mga mamamayan, pwede. Pwede tayo. Kaya ito na ngayon, mukhang narinig ng UPI or matagal na sigurong plano rin talaga ng UPI at ito na nga. Sa pamumuno ng UPI mga kababayan, basahin natin ang detalye.
Breaking. Ilabas ang kalusugan ng Pangulo magpa-drug test. Petisyon ng UPI sa Supreme Court umalingaw-ngaw. Isang urgent petition ang inihain ng sa Korte Suprema laban kay Ferdinand Marcos Jr. kung saan hiniling na obligahin siyang sumailalim sa hair follicle drug test at ilabas sa publiko ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang petisyon ay isinampa ng United People's Initiative UPI noong April 10 na binibigyan diin ang karapatan ng publiko na malaman ang kondisyon ng Pangulo, lalo na kung maaari itong makaapekto sa kanyang kakayahang mamuno. Karapatan ng publiko na malaman sa kanilang karapatan ng publiko na malaman sa kanilang petisyon, iginiit ng grupo na the right to information is paramount. We the people as sovereign have the right to assert transparency regarding to the condition of officials who exercise executive power in our name. Napakahalaga ng karapatan sa impormasyon. Kami ang mamamayan bilang soberano ay may karapatang igiit ang transparency tungkol sa kalagayan ng mga opisyal na gumagamit ng kapangyarihang ehekutibo sa ngalan namin. Dagdag pa nila, secrecy in this context defeats democratic accountability and erodes the people's ability to render informed judgment about governance. Ang pagtatago ng impormasyon sa ganitong konteksto ay sumisira sa pananagutan sa demokrasya at nagpapahina sa kakayahan ng mamamayan na magbigay ng matalinong paghusga sa pamamahala. Sa mga hiniling sa Korte Suprema, sa ilalim ng petisyon para sa writ of mandamus, hiniling ng UPI ang mga sumusunod. Number 1, ilabas ang tunay na estado ng physical at mental na kalusugan ng Pangulo. Pangalawa, utusan ng Pangulo na sumailalim at ilantad ang resulta ng hair follicle drug test. Pakta ikadiha. Maglabas ng regular, accurate at timely medical bulletins kung may kondisyon na makakaapekto sa kanyang pamumuno. Ang petisyon ay inihain sa gitna ng umiikot na isyu sa kalusugan ng Pangulo. Mga pahayag ni Amy Marcos na umano'y nagkasakit ang Pangulo dahil sa walang nag-aalaga rito na itinatanggi naman ng Malacanang. Mga ulat na nakita umano ang Pangulo sa isang ospital. Ayon sa petisyon, these statements constitute credible and material indicators that may trigger the constitutional requirement of disclosure. Ang mga pahayag na ito ay maituturing na credible at mahalagang indikasyon na maaaring mag-trigger ng obligasyon sa ilalim ng konstitusyon na maglabas ng impormasyon. Sa kabila ng mga aligasyon, binaliwala ng Pangulo ang mga isyu at tinawag itong pure shenanigans. Sa isang press appearance, nagpakita pa siya ng physical activity kabilang ang pag-jumping jacks at pagtakbo kasama ang media upang ipakita ang maayos ang kanyang kalusugan. Nananatiling nasa kamay ng Korte Suprema kung tatanggapin at didinggin ang petisyon. Kung pagbibigyan, maaari itong magtakda ng mahalagang president sa usapin ng transparency ng kalusugan ng Pangulo, karapatan ng publiko sa impormasyon at accountability sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ayan po mga kababayan, ang writ of mandamus. Nako, makakatakas pa kaya dito si Marcos Jr., mga kababayan? Abangan natin, ha? Tingnan natin kung makakaligtas pa ba siya dito sa writ of mandamus na to. Kakayanin pa ba ng pa-jumping-jumping niya na yan, ha? Kakayanin pa ba ng pa-boxing-boxing ng kanyang tatay na yan? Ha? O wala na? Wala na talaga? Ito. Ituloy na natin si Senator Amy. Ano ba kanyang pinapakita dito na
Matagal niya nang hinahanap itong cellphone, nahanap niya na. Tuloy natin. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ay, kaliha, may- Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng Uniteam. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling diyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency, noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk-over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note, at nakita ko yung aming pagte-text, yan, nabuo ang isang grupo, kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay, andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Hindi ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to,
text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Alam nyo mga kababayan, bagamat ito sinasabi nga dito ni Senator Amy, kwento, huwag niyong ginugulang kwento. Bagamat kwento ito, pero totoo po ito eh. Totoo po nangyari ito eh. Wala naman pa makakapagsabi na hindi totoo eh. Kaya nga yung ginawa ni Madriaga kahapon doon, napakalinaw talagang kasinungalingan mga kababayan, di ba? Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako eh. Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Di ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang gano'n ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang gano'n. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-onse raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, pursigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan, na pinapatawag ng PDP si Bongbong,
nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Ayan Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong Vice President. Sabi ko, mahina kang Vice President kasi gusto naming lahat President ka. Yun. Magpa-survey ka. Kaya, nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Yan ang mga katunayan. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat, eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin, walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race. Baste replaced her. Yes. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Tama ka dyan. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Eh sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos, November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Correct. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong, November 12. So, hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yon. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin, November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong. Totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity, power tandem yan. Sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to, uniteam na tayo.
At doon nagmula yung unit team, November 16. Okay? So, hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero, hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang i-tweet itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday Correct. dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno Wasak sa na wasak uri ng talaga, serbisyong pagkatao. bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, Yan na. alam mo ang Pahirpulikin practice ka na, katotohanan. ading. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yun lang po. Iyon, mga kababayan. Huwag mong hayaang magamit ang sinungaling na si Madriaga. Ayon po yan dito kay Senator Amy Marcos, mga kababayan. So, dahil dyan, mga kababayan, ang mangyayari ngayon, mukhang ito na siguro ang ating pinakahihintay. Dahil nga po sa ang Supreme Court ngayon ay sumunod na mga pagkakataon, baka maglabas na po sila ng tinatawag nga po mga kababayan na katunayan, katunayan or medical records ni Marcos Jr. na matagal na nating inaasam-asam na makita. At pagkatapos mga kababayan, ang isa pa, yung magpa-hair follicle drug test siya. Kasi yung kanyang ate, sinabi naman, di ba, public po yun, milyon-milyon po ang mga nakapanood. Buong mundo po yun, kasi live yun. Hindi po yun edited, hindi po yun AI. Ang mga nagsabing AI yun, AI nang mo. AI na mo, sabi ni Abante. Hindi naman mura yun Sabi kasi ni Abante, hindi daw mura yung namuka, Abante. Hindi yun mura, kaya kung sabihan mo si Abante, namuka, Abante, walang problema yun. Di ba? Kasi bilang pastor, siya na rin may sabi na hindi yung mura araw-arawin yung pagsabihan si Abante, namo ka, Abante. Bukod pa dyan mga kababayan, yung hair follicle drug test na matagal nang iniiwasan, chinalis na siya ni Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle drug test, ayaw pa rin niya. Diba? So ngayon, itong lahat ng mga ito ay nakikita na nating senaryo na magandang pangitain, mga kababayan. So, ang maganda dito, dahil nga hindi na po makakatakas dito si Marcos,
once na Korte Suprema na mismo ang mag-utos sa kanya. Kasi kung tayo lang ng mga vlogger, tayo lang ng mga Duterte supporters, abay, sasabihin lang nila, ano lang yan, paninira lang yan. Eh ngayon, mismo na ang Korte Suprema na ang mag-uutos kay Marcos Jr., paninira pa ba yon? O, diba? Karapatan po ng taong bayan na malaman po ang kalusugan mo, karapatan po ng taong bayan kung hindi ka naman talaga gumagamit. Ito nga lang, ganito nga lang kasimple eh. Babalikan lang natin sila sa kanilang mga laging paulit-ulit na 125 confidential funds. Kung wala talagang tinatago si BP Inday, bakit hindi daw niya sagutin? O ngayon, balik namin sa inyo. Kung hindi ba talaga nagdodroga at hindi lango sa ipinagbabawal na gamot itong si BBM, bakit ayaw din magpa-Herculegal drug test? Ganun lang naman kasimple yan mga kababayan, di ba? Kung ganung argumento ang gusto nyong magbasihan, ha? At itong si Madriaga, mga kababayan, wala na po itong credibility. Ha? Dahil, tingnan nyo po, isa pang nakita natin dito, wala eh, basag na basag eh. Sirang-sira po itong itong Madriaga eh. Pero pa tayo nakita dito mga kababayan na kasiraan ni Madriaga oh. Ito pa oh, di ba may mabanggit din, mayroon pong itong si Tio Moreno, mukhang tiningnan niya yata, binalidate niya yata itong mayroon pang ganito. Republic of the Philippines Department of Transportation Land Transportation Office. Certification ito December 15, 2025 mga kababayan. Certificate po ito December 15, 2025. To whom it may concern. This is certified that the name Aurea Fortuno Kilala Aurea del Prado Fortuno does not exist in the LTO database as of the above date. This certification is being issued upon request of Miss Aurea Fortuno Kilala for whatever legal intent and other purposes it may serve. Ayan mga kababayan. Oh, ano to? 'Di ba isa rin to sa nababanggit ni ni pangalan si Madriaga in paragraphs 1921 of his affidavit. Ramil Madriaga alleged that in 2022 he delivered a white Vios containing 80 million in cash to a Mega Mall parking lot. He further claimed that he later saw the same vehicle being driven by Rhea, referring to the wife of attorney Ryan Kilala, implying that her husband received the money. Answer: lie, false, untrue. Kasinungalingan, hindi totoo, baka dili tinuod. Yan mga kabayan. This claim is false. It is impossible for Madriaga to have seen attorney Kilala's wife driving the vehicle, as she does not drive and does not know how to drive. Paktay kaliha Madriaga, ang pinagbibintangan mong asawa na sinasabi mong nagdarive ng Toyota Vios, abay hindi pala marunong mag-drive at hindi nagda-drive. This is supported by certification from the Land Transportation Office License Section dated December 15, 2025, confirming that her name does not appear in its driver's license database. Kita mo mga kababayan? O ano na? So, ang bintang ni Madriaga kahapon doon, mayroon pong certificate itong si attorney Kilala na itong asawa niya si Aurea ay hindi po marunong mag-drive at walang lisensya. Paano magkakaroon ng lisensya hindi nga marunong mag-drive? Bugok talaga ito si Madriaga mga kababayan, ano ho? Ay nako, kasing bugok talaga ito dito. Ito. Sige, Nyor, exercise lang, Nyor. Mag-exercise tayo. Yan. Exercise lang, Nyor. Alaka. Alaka. Sapaking ka dyan, Nyor, ni Junior, ni Senior. Ayan, mga kababayan. Diba, ito rin mga sasakyan na ito, hindi niya rin kabisado, ano ho?
So talagang kitang-kita yung mga script nitong Madriaga na ito. So ayan mga kababayan, ano bang inyong masasabi patungkol po dito ngayon sa ating mga napanood, no? Paki-like, paki-share, paki-comment nyo na lang po. Hindi muna ako mag-shoutout ngayon kasi may Birada Agila pa po tayo. Maraming salamat mga kababayan. As always, Pilipinas. Bye-bye! Sa sunod na lang po shoutout ha. Comment lang po kayo at lagyan yung taga saan kayo. Okay?